Manifesto, kapangyarihan, karahasan, at pagkukunwari, isang makasaysayang panimisi. Ni Guru Besar Lancar Ida Bagus. May isang katotohanan na tanging nasa kapangyarihan lamang ang nakakaalam. Ang simbahang Katolika ay, sa loob ng maraming siglo, ginawang kasangkapan ng Diyos, pinahintulutan na isagawa sa Kanya ang mga bagay na ipinagbabawal Niya mismo. Ang kasangkapang ito, itinakda, pinahintulutan, pinahid ng banal, ay maaaring pumatay, magpahirap, at magsagawa ng di mabilang na karumal-dumal na krimen, at lumabas na walang kaparusahan. Ang pahintulot na ito ng banal ay nananatiling buo hanggang sa kasalukuyan. Ilan lamang ang nakakaunawa na hindi ito alamat o kathang-isip, kundi sistematikong mekanismo na nakaukit sa batas kanoniko, patakaran ng simbahan, at estratehiyang pampolitika. Ang ideya na ang mas mataas na otoridad ay maaaring suspindihin ang moral na batas ay nasa puso ng absolutong kapangyarihan. Ang mga itinalaga bilang ikasangkapan ng Diyos ay likas na nasa itaas ng batas tao, ng etika, at ng pananagutan. Sa praktika, ang mga krimen, kahit gaano kasuklam, ay hindi lamang nangyayari, sila ay ipinagdiriwang, ginagantimpalaan, at pinapabanal. Isaalang-alang ang mga krusada noong ika-11 hanggang ika-13 siglo. Daang libong, marahil milyon, ang namatay sa gitnang silangan at Europa, hindi sa hiwalay na labanan, kundi sa organisado, relihiyosong kampanya ng karahasan. Ang mga bata ay pinahirapan, mga lungsod ay sinakop, mga komunidad ay ganap na winasak. Ngunit ang mga pagpatay na ito ay ipinakilala bilang paglilingkod sa Diyos, isang banal na tungkulin. Ang basbas ng Papa ay ginawang banal ang pagpatay, at ang pagkawasak ng buhay ay ginawang anyo ng kaligtasan. Ang Inkwisisyon sa Espanya at Italia ay nagpapakita ng parehong pattern. Mga babae, lalaki, at bata ang pinahirapan upang aminin ang kanilang kasalanan. Mga buhay ang sinunog, mga katawan ang pinahirapan, mga pamilya ay nagwasak. Ang pagpapahirap ay naging sistematiko, isang birokratikong kasangkapan ng pangangalaga ng kaluluwa. Ang hustisya ay naibaliktad, mas matindi ang karahasan, mas malaki ang katwiran. Tingnan ang kolonyal na Kristyanisasyon sa Amerika, Aprika, at Asya. Sa ngalan ng Diyos at Europa, mga tao ang pinatay, kultura ay winasak, at pagkaalipin ay pinatibay. Nakipagtulungan ang mga misyonaryo sa mga kolonyal na pinuno, minsan aktibo, minsan pasibo, ngunit palaging nagsisilbi sa sistema. Ang karahasan ay natakpan sa ritual, doktrina, at administrasyon. At gayunpaman, madalas pinayagan o tinanggap ng mga mananampalataya ang karahasang ito, pinaniniwala ang kalooban ng Diyos. Dito lumilitaw ang hindi komportableng katotohanan, ang katahimikan ay hindi pagiging neutral. Ang pagtalikod, pagrelatibisa, o pagpipiling hindi malaman ay nagpapasakop sa komunidad. Tinuturuan ng masa na pahalagahan ang pagsunod sa Diyos higit sa sangkatauhan, kaya't pinapayagan ang kolektibong pagdurusa. Samantala, ang mga karumal-dumal na gawain ng isang maliit na grupo gaya ng Dutch Motorcycle Club na Satudara ay kinokondena bilang mabagsik, masama, at hindi katanggap-tanggap. Ngunit ang mga krimen ng Satudara ay halos wala kung ikukumpara sa pinahintulutan ng simbahan. Dito malinaw ang pagkakaiba ng organisado, pinabanal na karahasan at di-formal na karahasan. Kapag ang isang maliit na gang ang kumilos, agad itong kinokondena. Kapag ang isang sistema ang nagsagawa ng brutalidad sa ritual o ideolohiya, dekada o siglo ang saklaw, kadalasan ito'y pinagpapala ng otoridad. Maging si Hitler ay nakatanggap ng papal recognition, at gayon paman, ipinagkukunwari ng modernong diskurso na hindi alam ang suportang ito. Nagtatag ang Vatican ng mga kasunduan sa mga rehimen ng pasista, pinatibay ang mga pinuno hanggat ang institusyonal na kapangyarihan ay nananatili, paulit-ulit na inuuna ang katatagan kaysa sa sangkatauhan. Sa pagtingin sa nakaraan, predictable ang pattern, distansya, reinterpretasyon, katahimikan. Ang moral na pananagutan, tila, ay naglalaho sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi nakakalimot ang kasaysayan, ito ay nagtatala. At gayon paman, kapag ang isang maliit na grupo tulad ng Satudara ay kumilos sa labas ng estruktura ng simbahan, ito ay tinatawag na masama, kriminal, hindi katanggap-tanggap. Ang saklaw ng kanilang pinsala ay maliit kumpara sa sistematikong karahasan ng mga institusyong relihiyoso.
Hindi 1%, malayo rito. Dito lumilitaw ang mahirap ngunit kinakailangang tanong, sino ang nagtatakda ng masama? Ang kilos mismo, o ang otoridad na nagpatupad nito? Nagiging moral na katanggap-tanggap ba ang karahasan kapag pinahintulutan, pinabanal, o isinagawa sa ritual? At ano ang kolektibong konsensya, ang populasyon na pumapayag, sumasaksi, o itinaas ang mga salarin bilang banal na kasangkapan? Ang habag dito ay hindi kapatawaran, kundi pag-unawa ng hindi nananahimik. Pag-unawa kung paano na ipaloob ang mga tao sa mga sistemang moral na sira, habang kinikilala na ang mga sistemang ito ay umiiral lamang hanggat pinagtitibay ng tao. Ang pinakamalaking kasamaan ay hindi nagmumula sa mga gilid, kundi sa kapangyarihang institusyonal na inilalagay ang sarili sa ibabaw ng moralidad ng tao. Kung walang sumasagot sa, dahil ito ang kalooban ng Diyos, nawawala ang hangganan, at kung nawawala ang hangganan, naglalaho ang sangkatauhan. Mga kontinuidad ng kasalukuyan, basbas, hustisya, at pagkukunwari sa batas. Ang pattern ay nagpapatuloy hanggang ngayon, mga pinuno ng estado na naghahanap ng papal blessing bago gumawa ng karahasan. Ngunit ang pagkukunwari ay lampas pa sa relihiyon, ang mundo, kabilang ang mga internasyonal na korte, ay pumipili kung sino ang pananagutin. Isaalang-alang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas, na hinatulan ng International Criminal Court sa The Hague para sa mga krimen laban sa sangkatauhan sa tinaguriang Giyera kontra Droga, na nagresulta sa 10,000 pagkamatay at sistematikong extrajudicial killings. Noong Marso 2025, inaresto si Duterte sa kahilingan ng ICE at nakulong sa Scheveningen habang naghihintay ng paglilitis. Kasama sa mga kaso ang pagpatay, pagpapahirap, at iba pang pang-aabuso sa kanyang termino, kasama ang mga kasapi ng kanyang administrasyon at pulis, kabilang si Ronald De La Rosa, sa investigasyon. Samantala, ang iba pang makapangyarihang pinuno na inakusahan ng mabibigat na krimen ay nakakalusot, sa kabila ng mga arrest warrant mula sa parehong ye. Halimbawa, si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay may ini-arrest warrant, Nobyembre 2024, para sa mga krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan sa hidwaan sa Palestina, ngunit malaya pa rin sa mga bansang tumatanggap sa kanya. Si Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay hinahanap ng ICC para sa diumano'y mga krimen sa digmaan ngunit patuloy na nasa kapangyarihan, walang hadlang. Ipinapakita nito ang malinaw na selektibong pagpapatupad, ang ilan ay pinaparusahan, ang iba'y malaya dahil sa pampulitikang alyansa, realpolitik, o pagtanggi ng kanilang bansa na makipagtulungan. Ang mga estado gaya ng Estados Unidos, China, at Russia ay lampas sa jurisdiksyon ng ICC, na nagbibigay proteksyon sa kanilang mga pinuno sa kabila ng seryosong alegasyon. Hindi maikakaila ang pagkukunwari, ang isang sistemang nagpapanggap na naghahatid ng hustisya ay madalas na ginagamit bilang kasangkapan ng kapangyarihan at pampulitikang pangangailangan, tulad ng ginawa ng mga institusyong relihiyoso sa loob ng maraming siglo upang gawing lehitimo ang karahasan. Salamat sa pakikinig.